Meron bang nanood sa ating online? Kasi gusto natin batiin ang lahat ng mga sumasama sa atin sa online para na sa ganun ay ma-encourage lagi sila na samahan tayo sa atin pong pananambahan at sa pakikinig ng salita ng Diyos. At nais po nating pasalamatan ng Diyos sa mga buhay nila na in spite of malayo sila sa atin, ay sinasamahan tayo sa ating pananambahan at sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So nais po nating batiin muli si Ate Sinta na nasa New York, si Ate Vicky na nasa California, si Kuya Bien at saka si Ate Alice na nasa, Kuya Bien at saka Ate Annabel na nasa Laguna at saka si Ate Alice Lacerna na nasa Cavite at saka si Tessa, si Tenny, no, na nasa New York din. Okay? At si Isaf, kasama din natin ngayon. Bagamat ang buong Vega family, napansin nyo ba, wala ang buong Vega family. Meron yata silang family reunion. Saan nga ba yun, Reg? May family reunion ng buong Vega family daw, kaya wala po dito yung buong Vega family. Okay? So anyway, hopefully ay makapanood pa rin sila nung ating replay, nung ating worship celebration at pati na yung ating word. Okay? Sa umagang ito ay ipagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos na as much as possible ay chronologically pinag-aaralan natin. And very interesting yung topic natin ngayon kasi parang of all those lessons that we have learned before, which is a practical approach to Christian living, medyo na iba topic ngayon. Kasi may nagtanong kay Jesus patungkol sa isang napakahalagang bagay. So mamaya tatanungin ko kayo pagkatapos natin basahin yung yung ating scripture. Ano yung tinanong sa kanya na napakahalaga? So andyan pa ba kayo? Nakikinig kayo? Ayan. Yung pong ating parang yung ating gagamitin pa ba to, Jen? Gagamitin pa to? Hindi na. Okay. Okay. So, babasahin na po tayo natin ang scripture. And previously, just as I have mentioned a while ago, we have been learning about the lessons in life that God or Jesus wants us to learn and to apply in our personal lives. But this time, may nagtanong sa kanya at may sinagot siya. Both, yung tanong sa kanya, pareho niyang sinagot at yun ang ating pag-aaralan. And this time, medyo hindi siya, sasabihin natin, practical. Pero syempre, lalapatan natin ang practical application. Pero it's more of theological. Okay? Medyo theological ang tanong sa kanya. Kaya yun ang papakinggan natin at tatanungin ko kayo mamaya kung ano yung tanong sa kanya, ha? Okay? So, hilingan ko po lahat na tumayo. Luke 17, verse 20 to 37. Being asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, he answered them, "The kingdom of God is not coming with signs to be observed, nor will they say, 'Look, here it is,' or 'there.' For behold, the kingdom of God is in the midst of you." And he said to his disciples, "The days are coming when you will desire to see one of the days of the Son of Man, and you will not see it. And they will say to you, 'Look there,' or 'Look here.' Do not go out or follow them. For as the lightning flashes and lights up the sky from one side to the other, so will the Son of Man be in his day. But first, he must suffer many things and be rejected by this generation. Just as it was in the days of Noah, so will it be in the days of the Son of Man. They were eating and drinking and marrying and being given in marriage until the day when Noah entered the ark, and the flood came and destroyed them all. Likewise,
just as it was in the days of Lot. They were eating and drinking, buying and selling, planting and building. But on the day when Lot went out from Sodom, fire and sulfur rained from heaven and destroyed them all. So it will be on the day when the Son of Man is revealed. And on that day, let the one who is on the housetop with his goods in the house not come down to take them away. And likewise, let the one who is in the field not turn back. Remember Lot's wife. Whoever seeks to preserve his life will lose it, but whoever loses his life will keep it. And I tell you, in that night, there will be two in one bed. One will be taken and the other left. There will be two women grinding together. One will be taken and the other left. And they said to him, Where, Lord? And he said to them, Where is the corpse? There the vultures will gather. Samahan niyo po ako sa panalangin. Muli, salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na mapag-aaralan na naman namin ang mga salita mo. Ang mga salita mo na magbibigay sa amin ng buhay, ng inspirasyon, kung ano ang dapat naming gawin, at higit sa lahat, pang-unawa upang maintindihan po namin kung ano ang mga nangyayari sa mundong ito at kung ano ang dapat naming paghandaan. Salamat po dahil andyan ang iyong banal na Espiritu na siya pong tunay na magtuturo sa amin. Gamitin mo lamang po akong instrumento, pero ikaw, Panginoon, ang mangusap sa bawat puso't isipan namin. Gabayan mo po kami, patnubayan ng iyong banal na Espiritu sa aming pong pangangaral at pag-aaral ng iyong salita. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maaari na po tayo makaupo. Nabasa po natin, narinig po natin, right? Ano po yung katanungang binato sa ating Panginoong Jesus? Sige, wag po kayo mahiya. Baka dito, meron kayo sa... Ano ang tanong na binato kay Jesus? Ano nga ba yun? Okay. Dito, ano po yung tanong na binato kay Jesus? Where? Yeah, where? Where? Where, Lord? Di ba? May ganun na ganun, di ba? Where, Lord? Yeah, tama po yun. Okay? Dito naman, anong sagot nyo? Anong tanong? Pakilakas, Apo. May sagot yata si Sky. Where? When? 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 When will the kingdom of God come? Okay? Dito po. Where? Where the vultures are. Yeah. Oh. Where? Tanong naman doon. Okay? Sa mga nandyan sa tech team, nakikinig ba kayo? Baka nagmimiha? Where the corpse are? Okay? Yan, makita natin, no? Meron ba kayo ibang sagot dyan? Parang layo na ng iba, no? Kasi nasa ano na sila? Ano ba ang tawag doon? Yung nakaangat, nasa balcony na sila, eh. Parang ang laki ng church, ano? May balcony. Ano ang sagot nyo dyan? When? When? O where? When? When will the kingdom of God come? Okay? So kung babasahin po natin muli yung umpisa, pwede bang pakita nyo yung first slide? Yan. Yung first slide natin, doon sa ano. Hindi, first slide, Apo, ay anak. Yan.
Sige, anak. Yan. Being asked by the Pharisees when the kingdom of God would come. Yan. Yun ang unang tanong. Tinanong siya ng mga Pharisees, kaya lang dito sa presentation ng gospel, hindi siya in a ano ba tawag doon sa patanong na sentence? In a question? Okay? Or walang question mark? Okay? Hindi pa ganun ang presentation. Pero, ang tanong diyan ay, kailan darating ang paghahari ng Diyos o ang kaharian ng Diyos? At si Jesus ay sumagot. He answered them. Okay? So, again, gusto ko lang na maging keen tayo kasi pag nagbabasa tayo ng Bible, ma-appreciate natin ng lubusan kung ano nangyayari pagka conscious po tayo do sa grammatical and syntactical analysis na tinatawag. Pag syntax, yung pong relationship ng mga words sa bawat isa. So, yung relationship, being asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, so parang kumbaga sa kasi summary na to na sinulat ni Luke. Parang nakita niya na kailan ba darating ang kaharian ng Diyos? So, parang ang kwento niya ngayon, being asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, he answered them. Yun ang sagot niya. Okay? So, tama po yung tanong na where. Kasi sa huli, ang magtatanong nun, napansin niyo ba kung sino nagtanong nun? Mga disciples. Dito sa umpisa, ang nagtanong, Pharisees. So, alam naman natin kung ano yung mga Pharisees na yan, di ba? Mga kumukontra kay Jesus yan eh. Di ba? Mga religious leaders na naghahanap lang talaga ng mapupula kay Jesus, naghahanap ng maling sagot mula kay Jesus, kaya parang hinuhuli lang nila sa isang patibong si Jesus. Okay? Kaya, being asked when the kingdom of God would come, he answered them. Yan. So, kaya nga po, ang tanong ko dito, kinuha ko sa ating pong pinakatema, is when will the kingdom of God come? Yan. Kaya nga po, tama yung mga nasa balcony. Paki-post mo na nga yun, Janelle. Yung ating naka-post na. Okay, naka-post na pala doon. Dito lang pala sa akin ang hindi pa. Yun ang difference pagka yung tech team ang nagpo-post, instead na ako. Okay? So, yung pong, balik tayo doon sa tanong yan. When will the kingdom of God come? Ayan. Okay na dito. Okay? Good. So, kailan daw darating ang kaharian ng Diyos? Kailan? Biglaan na lang yun. Walang nakakaalam. Biglaan na lang. Yan. Biglaan na lang. So, ngayon, pwedeng dumating na. Ngayon. Ano ba? Ngayon. Biglaan eh. Halimbawa, biglang dumating na ang kaharian ng Diyos. Pwede ba yun? Pwede. Pwede. Yan. Okay? So, yun ang ng mga Pharisees. Ang nagtanong nito, tandaan natin, sa context, Pharisees. Mga Pariseo. Mga naghahanap lang kung tutuusin ng itatanong para mahuli sa bitag ang ating Panginoon. Okay? So, tingnan po natin, kung halimbawa tayo ngayon, nabanggit kanina, nabiglaan, or anytime, tama ba? Anytime. Kung halimbawang alam na natin kung kailan darating, darating ang kaharian ng Diyos, ano kaya ang gagawin natin sa oras na yon? Ano kaya ang gagawin natin sa oras na yun? Kung alam na natin, halimbawa, mamayang hapon, in-announce na darating na ang kaharian ng Diyos, mamayang hapon, anong gagawin natin mamayang hapon? Magpiprepare. Yan. Maghahanda. Yan. Anong ihahanda natin? Ano? Sarili, siyempre, tama. Ano ka ba naman, pastor? Siyempre, handa mo yung sarili mo. Nayari ako dun, Anong
ihanda? Hindi pagkain, pastor. Ihanda mo sarili mo. Oo nga naman. Okay? Okay? Pag sa gabi, huwag ka nang matulog, antayin mo na lang. Sa umaga, kung mamayang hapon, ay malamang kompleto ang T40 mamaya. Kasi gusto natin, pag dadating ang Panginoon, pinakamaganda siguro ay ihanda natin ang ating mga sarili. So, sasamba ako sa Kanya sa araw na yon, sa oras na yon, anuman ang oras siya dumating. Pagka ganang nasa isip natin na anumang oras darating ang Panginoon at gusto natin ihanda ang ating mga sarili, di dapat maya't maya nasa loob na lang tayo ng church. Para lagi tayong banal. Kasi pag nasa loob tayo ng church, hindi tayo makabasag pinggan no? Hindi tayo makapagsalita ng hindi maganda sa kapwa Pero pag sa labas, di ba? Boom! Sabog tayo no? Kailan nga kaya? Pipikit na. Kailan nga kaya? Kaya alam nyo, kahit na ito'y galing sa mga Pharisees, ito'y magandang lesson sa ating mga Christians na nagbabasa ngayon at nakikinig ng salita ng Diyos. Okay? So, babalikan natin, ang sabi ng mga Pharisees. Sa Luke 17, being asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, alam nyo naman, pagka Pharisee ang nagtanong nito, ang nasa isip nilang kingdom of God ay yung pang makalaya sila mula sa political kingdom, which is during their time, Rome. Kailan muli darating ang kaharian ng Diyos? Kasi sanay sila na previously in the Old Testament, ang kaharian ng Diyos ang siyang namumuno sa kanila. Nangunguna. Sila ay pinagaharian ng Diyos. Kaya lagi silang nagtatagumpay. Kahit na meron pang makipaglaban sa kanila, gerahin sila, awayin sila, magtatagumpay at magtatagumpay sila. Bakit? Kasi pinagaharian sila ng Diyos. Nung panahon na to, ang mga Israelita ay nasasakop ng Roman Empire. Kaya yung tanong na kailan darating ang kaharian ng Diyos, ang nasa isip nila noon, kailan muli magtatagumpay ang Israel laban sa Rome. Kasi sa panahon noon na sila ay saklaw sila ng kaharian ng Diyos, lagi silang nagtatagumpay. Ngayon, nasa ilalim sila ng Roman Empire. Kaya yun ang maaaring tanong nila. And for centuries, inaantay-antay nila ang kaharian ng Diyos. Now, alam niyo po, sa totoo lang, ang kaharian ng Diyos dito, ay parang isang lugar, parang isang kingdom of God. Pag sinabi nating enchanted kingdom, saan yun? Nasa Laguna. Ayan, nasa Laguna. Pagka kingdom ang pinag-usapan, ang nasa isip natin, isang lugar. At yun ang nasa isip din ng mga Hudyo ng mga panahon na yon. Pero alam niyo po, mas magandang sagot ang tanong or kung i-reinterpret lang natin ito, kailan darating ang paghahari ng Diyos sa kanila? Yun ang tanong nila. Kailan darating ang kaharian ng Diyos? When the kingdom of God would come? Kailan yun? Pero mas maganda, kailan darating ang paghahari ng Diyos? Yung paghahari ng Diyos. So Jesus answered them. He answered them, the kingdom of God is not coming with signs to be observed, nor will they say, look, here it is. Ito siya, ito yung kaharian ng Diyos. O kaya doon. For behold, the kingdom of God is in the midst of you. Ang paghahari ng Diyos ay nasa inyong kalagitnaan. Hindi ko lang alam kung na-gets nila yon. Na ang sinasabi ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay nasa kalagitnaan nyo, ang
Ang ibig niyang sabihin, ang paghahari ng Diyos ay siya, si Jesus. Nasa kalagitnaan nyo. Bakit nyo hinahanap ang kaharian ng Diyos? Ang paghahari ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos, nasa kalagitnaan nyo. Hindi ko lang alam kung nagigets ng mga Pharisees yung sinasabi niyang yon. Kasi, kahit naman sa English translation merong ibang nakalagay, the kingdom of God is within you. Di ba? Merong nakalagay sa ibang translation. Siguro sa ibang binabasa yung translation ngayon, ang nakalagay is within you. Sa original Greek, yung pagkakasulat po is tama yon, within you or among you or in the midst of you. So pare-pareho sana. Kaya lang, sa panahon po natin ngayon, pag in-interpret yung salitang within you, parang nasa kanila. Nasa kanilang mga puso. Nasa kanilang mga buhay. Tama ba yun na sabihin natin, nasa kanilang puso ang paghahari ng Diyos sa mga Pharisees? So out of context, no? Parang mali sa interpretation. Mas tama yung interpretation, the kingdom of God is in the midst of you. Nasa kalagitnaan ninyo. At sino yon? Si Jesus yon. Okay? So si Jesus ay tinutukoy na paghahari ng Diyos. Kung kailan darating? Kailan dumating? So ngayon, tanongin ko ulit natin, no? Kailan dumating ang paghahari ng Diyos? Kung ang sinasabi niya, ang paghahari ng Diyos ay nasa kalagitnaan nyo, tinutukoy niya sarili niya, kailan dumating ang paghahari ng Diyos? Ha? Nung dumating si Jesus. Nung dumating si Jesus. Kaya nga ang una kong sagot dun sa tanong nilang yan, the kingdom of God is in the now. In the present. During their time, when Jesus came, the kingdom of God arrived. Nung dumating po si Jesus, dumating na ang paghahari ng Diyos. Pero, hindi lahat ng tao pinaghaharian. Okay? So, nakukuha po sana natin yung message. The kingdom of God, nung sinabi ni Jesus yun sa kanila, is in the midst of you, He is referring to Himself. He has been teaching all about the kingdom of God. Napansin niyo po ba yung mga napag-aralan natin? The parables, it's all about the kingdom of God. Ang paghahari ng Diyos ay tulad ng isang maghahasik na nagsaboy ng kanyang mga binhi. At sa kanyang pagsaboy, may mga binhi na nalaglag sa lupa na dinadaanan ng tao. At ang mga ibon ay dumating at tinuka itong mga to. Okay? Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng isang maghahasik na nagsaboy ng kanyang binhi at may mga binhi na napunta sa mga matigang na lupa na nung nainitan ito ng araw, natuyo yung binhi. Okay? Hindi lumago. Ang paghahari ng Diyos ay tulad ng isang maghahasik na nagsaboy ng binhi at ang ilang mga binhi ay nalaglag sa dawagan, sa damuhan. Na ito'y tumubo, kaya lang nasakal ng mga damo, kaya hindi siya nakapamunga. Ang paghahari ng Diyos ay tulad ng isang maghahasik na nagsaboy ng kanyang binhi at ang ilang mga binhi ay nahulog sa isang matabang lupa. Kaya ito'y nagkaugat, tumubo at nagkabunga. So makikita po natin, ang lahat po ng itinuturo ni Jesus ay patungkol sa paghahari ng Diyos. At nung tinanong siya kung anong ibig sabihin nun, sinabi niya, ang maghahasik ay siyang anak ng Diyos. Referring to Himself. At yung binhi daw is the Word of God. Okay? At ang Word of God ay inihasik sa lahat ng klase ng puso. Yung lupa represents the hearts. Okay? Na may puso na pagkatapos marinig ang salita ng Diyos,
Ninakaw daw ng dyablo, kinain ng ibon yung word of God sa kanya. Ninakaw, kaya hindi tumubo. May mga tao naman na ang kanilang puso ay katulad nung tigang na lupa na masaya niyang tinanggap pero unti-unti nang tumutubo, sumikat ang matingkad na araw, wala kasing ugat, namatay. Okay? May mga puso, may mga tao na ganito ang tanggap sa salita lang ng Diyos. Tinanggap, pero hindi nagkaugat. Kaya maaring mamatay. At merong ibang mga tao na nakarinig ng salita ng Diyos, yung binhi, okay? At ito'y nalaglag sa dawagan daw, na itong taong ito ay punong-puno ng mga ibang activities, mga makamundong gawain, na dahil sa makamundong gawain niya, nasakal yung Word of God at hindi ito nakapamunga. Pero meron daw mga tao o puso na katulad ng matabang lupa ang binagsakan. Kaya nga, yung pong lupa doon, it represents the hearts. And Jesus is all talking about the parable of the kingdom of God. And He is referring Himself as the King of the kingdom. Kaya nga, dumating na po ang paghahari ng Diyos noong si Jesus ay dumating dito. Ang problema, hindi lahat ng tao tinanggap yung mensahe ni Jesus. Hindi tinanggap si Jesus. Kaya nga po, hindi lahat pinaghaharian ng Diyos. Yung pong matabang lupa, sila ang pinaghaharian ng Diyos. So the kingdom of God is in the now, the present. Mababasa po natin sa verse 21. The kingdom of God is in the midst of you. Kaya kahit sa panahon po natin ngayon, ang paghahari ng Diyos ay dumating na sa pamagitan po ni Jesus. Ang mga lahat ng taong katulad ng matabang lupa, pinaghaharian na sila ng Diyos. Kaya nga kung ang tanong, kailan darating ang paghahari ng Diyos? Sabi ni Jesus sa kanila, nasa kalagitnaan nyo na. Gets kaya nila yon? Mga Pharisees ang nagtanong gets kaya nila yon? Nasa kalagitnaan nyo na. Eto na ako. Ako ang hari. Pero hindi yata nila tinanggap yon. Pero, sabi niya, during His time, dun sa Israel time, during His time, sa verse 25, binanggit niya, but first, He must suffer many things and be rejected by this generation. Kaya prophetic yung sinasabi ni Jesus. Dumating na nga ang paghahari ng Diyos sa inyo. Nasa kalagitnaan nyo na. Ako yun. Parang sinasabi ni Jesus, ako yun. Pero kailangan maghirap muna ako ng maraming bagay at talikuran ng henerasyon na to. Itong inyong salin lahi, tatalikod pa at tatanggihan pa ang ano to. Kaya ang aking inaalay na paghahari ng Diyos. Kaya nga yun ang tinatanong ko sa isip ko nung ako'y nag-aaral. Nag-gets kaya ng mga Pharisees yung sagot ni Jesus? That the kingdom of God is in their midst, that the kingdom of God is in the now, the present. Sa ngayon po, the kingdom of God is in the present. Ang paghahari ng Diyos ay nandito na sa atin, depende sa tao kung tinanggap niya ang hari sa kanyang buhay. Okay? So, yun po ang pinakaano doon. The kingdom of God is in the now. Pero, kung titingnan po natin yung mga sumunod na talata sa verse 22 to 23, and He said to His disciples, sinabi din niya sa kanyang mga alagad, kanina mga nagtanong sa kanya, Pharisees, at ang sagot niya, the kingdom of God is in the midst of you. Pagkatapos, sinabihan niya yung kanyang mga Pharisees, ang mga disciples niya, the days are coming when you will desire to see one of the days of the Son of Man. Ayun na. Binanggit ulit niya yung salitang Son of Man. Alala niyo yung binanggit ko rin kanina?
the kingdom of God is like a man sowing the seeds, no? Nagsasaboy ng binhi at ininterpret niya yon. The sower is the Son of God or the Son of Man, and the seed is the Word of God. The soil is the hearts of the people. Different responses from the seed that is planted in them. Okay? Pero pagdating dito ngayon sa verse 23, binanggit uli niya sa kanyang mga disciples naman, the days are coming when you will desire to see one of the days of the Son of Man. The coming of the Son of Man. Napapansin nyo? Ang tanong when is the kingdom of God come? The coming of the days of the Son of Man. Makikita nyo yung, kung magiging very keen lang yung nakikinig kay Jesus, pinatutukoy niya that the coming of the Son of Man is the coming of the Son of the kingdom of God. Pero may binabanggit siya dito na medyo controversial. The days are coming when you will desire to see one of the days of the Son of Man, and you will not see it. Binanggit niya yon sa kanyang mga alagad. Darating ang panahon, nagugustuhin yung makita ang pagdating ng anak ng Diyos, pero hindi nyo siya makikita. Akala ko, nandun na siya sa kalagitnaan. Di ba? Yun ang ano natin. No? Akala ko nandun na siya sa kalagitnaan. At yung mga alagad niya, syempre, tinanggap siya. Bakit ngayon? May sinasabi siya na hindi nyo makikita. Paano mangyayari yun? Yet, tinuloy niya, pagdating ng araw na yon, they will say to you, look, there, look, here. Do not go out or follow them. Pareho yon doon sa unang sinabi niya sa mga Pharisees. Nabanggit, balikan natin yung Luke 17 na slide. Okay? Sabi doon sa Luke 17 na he answered them. Okay? The kingdom of God is in the now. Yan. He answered them, the kingdom of God is not coming with signs to be observed. Or will they say, look, here it is, there, behold. No? Yun, parehong-pareho sinabi niya sa mga Pharisees. Pag kami nagsabi sa inyo na, ito na, ayun na yung kaharian ng Diyos. Andun na yung kaharian ng Diyos. Huwag kayong maniniwala, hindi kasi ganun yun. Ang kaharian ng Diyos ay nandito na sa kalagitnaan ninyo. Now, pagdating sa mga disciples niya, ganun din ang binanggit niya. So, balikan na natin yung verse 22 to 23, no? The days are coming when you will desire to see one of the days of the Son of Man, and you will not see it. And they will say to you, look there, or look here. Do not go out or follow them. Huwag kayong maniniwala. Pag sinabi, ayun na, ang kaharian ng Diyos, ang paghahari. Ayun na, andun na yung kaharian ng Diyos, ang paghahari. Huwag daw kayong susunod doon. Bakit? Kasi sino yung kaharian ng Diyos? Si Jesus yun. Kung meron man, si Jesus ang dapat sundin. Pero, may binabanggit siya na parang one of the days of the Son of Man. Okay? Parang may future pa. The days are coming when you will desire to see one of the days of the Son of Man, and you will not see it. Kanina, binanggit natin yung the kingdom of God is in the now. The present. Dito na papasok yung theology about the kingdom of God. Siguro yung mga nakapagtapos ng Ezra dito na topic ito, no? Ni Joel, ni Brother Joel Tolosa, kasi siya po nagtuturo ng doctrines. The kingdom of God is not only in the now, the kingdom of God is also in the future, the not yet. Ang tawag po namin sa seminary noon yon, the kingdom of God is in the now and the not yet. No? Pastor, parang nakakalitong isipin. Alam nyo, kaya nga po, yung iba, nahihirapang tanggapin ang teaching ng Christianity kasi tila baga may mga conflicts sa ibang teachings. Halimbawa, katulad na si Jesus ay God and at the same time, man.
Hindi po kayang tanggapin ng iba yun eh. Paano mangyayari na siya ay Diyos at the same time man? The God-man personality, the theoanthropic personality ni Jesus. Kaya nga yung iba, either just Diyos siya or tao lang siya. Kaya kung tao lang siya, hindi siya Diyos. Doon po nagkakaroon ng theological issues eh. Now, pagdating sa kingdom of God, ganun din ang nangyayari. Paano mangyayari na the kingdom of God is the now and at the same time, the not yet? That the kingdom of God is the present and at the same time, the future. Yan. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, medyo theological ang approach ng tanong dito ng mga Pharisees. Kaya kailangan maunawaan muna natin ang ilang theological issue about the kingdom of God patungkol sa paghahari ng Diyos. The kingdom of God is in the now and at the same time in the future. The kingdom of God is in the present and in the future. The now and the not yet. Okay? So susundan po natin yung mga talata. Bakit po nabanggit na in the future pa yung kingdom of God? Ayan. Sa verse 22 to 23, binanggit po kanina doon. He said to His disciples, the days are coming when you will desire to see one of the days of the Son of Man, but you will not see it. Ano yun? Kailan yun? Akala ko ba, nandito na ngayon? Bakit you will not see it? Kailan yun? Verse 24. Kaya itinuloy ni Jesus yung kanyang paliwanag patungkol dito. For as the lightning flashes and lights up the sky from one side to the other side, nakita na ba kayo ng kidlat? Yung talagang nag-strike na ganon. Ay, sabi ko sa inyo, talagang magliliwanag. Mas ma-appreciate mo yung pagka ikay nasa bukid no? Kaya lang talagang dito kasi pagka puro ka ng building, hindi mo ma-appreciate. Pero pagka nasa bukid ka, nung araw, nung kabataan namin, meron po kaming bukiran na napupuntahan ng barkada na talagang pag nakita mo yung lightning, magliliwanag halos. No? As the lightning flashes and lights up the sky from one side to the other, so will the Son of Man be in His day. Sa araw na yon, okay, makikita halos lahat ng tao ang pagdating ng Son of Man. Diba? Kanina, binabanggit natin. Kailan, ang tanong kailan darating ang kaharian ng Diyos? At binabanggit natin, ang kaharian ng Diyos, ang paghahari ng Diyos, ay walang iba kundi si Jesus. Dito, pinapaliwanag na niya yung kanyang muling pagbalik. The coming of the kingdom of God. The coming of the Son of Man. Okay? Kaya nga po makikita natin, future pa to. Nagkaroon ng present dahil doon sa kanyang presence, kasama niya ang kanyang mga alagad. Pati ang mga Pharisees, sinabihan niya, the kingdom of God is in your midst. Pero may kinikwento siya ngayon na pagdating ng araw, the Son of Man in His day, at His coming, is like the lightning flashes and lights up the sky from one side to the other. Meaning, visible, lahat makikita yon. Yung pong unang pagdating ni Jesus, ng paghahari ng Diyos, hindi naman natin nakita siya visibly. Doon lang siya sa Israel Okay? Pero tinanggap pa rin natin ang message. Sa second coming niya, sa muli niyang pagbabalik, makikita po ng lahat ng tao yon. Just like the lightning flashes and lights up from one side to the other. Kaya nga po sa second coming ni Jesus, makikita ng lahat ng tao. Yung first coming niya, sa Israel lang siya nakita. Di ba? Tapos, nakarating yung message sa atin about His kingship, His lordship, tinanggap naman natin yon by faith. Kaya nga, the just shall live by faith. The righteous shall live by faith. Hindi natin siya nakita. Pero sa second coming niya, makikita at makikita natin lahat ng tao. Pero, yung future coming of the kingdom of God ay katulad ng lightning.
Anong pagkakatulad ng lightning? Saglit lang, ano? Mabilis. Sudden. Hindi mo inaasahan. Ito na pala siya. Sino ba naman ang umaasa na bigla ka na lang may makikitang kidlat? Oh, tingnan mo, maya-maya, may kikidlat dyan, may kikidlat. Wala di ba? Sudden yun. Walang nakakaalam kung kailan magi-strike ang kidlat. Right? So, ganun din daw sa pagdating ni Jesus. Sa kanyang muling pagdating na kung saan i-establish na niya talaga ang kanyang paghahari ultimately. Ultimately. Ngayon, ang paghahari ng Diyos ay kung sino lang ang tumanggap sa kanyang paghahari, sa kanyang pagiging hari. Pero sa oras na yon, lahat makikita nila ang muling pagdating ni Jesus at ang paghahari ng Diyos sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao. Pero tingnan po natin mamaya kung paano ang gagawing paghahari sa pagdating ng ating Panginoon. Ang una, pagdating niya, katulad daw ng kidlat, walang nakakaalam. Biglaan. Sudden. Anytime. Kahit ngayon, dito ngayon, nagpipreach ako o nakikinig kayo dyan sa Amerika, kahit na ano pa man pong oras ngayon, pwedeng dumating ang Panginoon. At lagi natin dinideclare yun. Christ has died, Christ has risen, Christ will come again. Pero bakit natin hindi pinag-aaralan yung Christ will come again? Hindi ipinapangaral sa mga pulpito. Kaya nga po nag-decide ako na kung magtuturo ako ng Biblia sa pulpito, iisa-isahin natin lahat yan. Para nang sa ganun, lahat ng topic about Christ teachings ay mapag-aralan natin. At dito, ang topic niya is the coming of the kingdom of God. Sudden. Bigla yon. Walang nakakaalam. Kaya nga, sabi ni Jesus, dun sa verse 31 to 33, on that day, let no one who is in the housetop, pagka dumating ang Panginoon, no? The coming of the Son of Man, or the coming of the kingdom of God, okay? Let the one who is on the housetop, yung mga nasa bubong, yung mga nasa taas, okay? With his goods in the house, at yung mga ari-arian mo nasa baba, huwag ka nang bumaba para kunin pa yun. Okay? With his goods in the house, not come down to take them away, and likewise, let the one who is in the field, yung mga nasa bukid, ay huwag na bumalik pa sa mga bahay nila. Remember Lot's wife? Alam niyo po ba, kilala niyo po ba si Lot? Kung ano nangyari kay Lot? Si Lot at ang asawa niya, ay inutusan ng mga anghel na umalis doon sa Sodom and Gomorrah. Dahil yun ay bibigyan ng judgment ng Diyos, no? Pauulanin ng sulfur at saka ng apoy yung Sodom and Gomorrah. Kaya at sang utos sa kanila ng anghel, sa pag-alis ninyo, wag na wag kayong lilingon. Itong asawa ni Lot, lumingon habang sinusunog ang Sodom and Gomorrah. At alam niyo kung ano nangyari sa asawa ni Lot? Naging asin. Naging asin. So, hindi siya nakasama sa pagtakas ng gusto. Kasi naging asin siya. Yun ang sinasabi dito. Kung ikaw ay nasa bubong, pagdating ng anak ng Diyos sa panahon na yon, wag mo nang kunin pa yung mga gamit mo sa baba. Pag ikaw ay nasa field, wag ka nang bumalik pa sa bahay. Alalahanin mo yung asawa ni Lot. Whoever seeks to preserve his life will lose it. But whoever loses his life will keep it. For Lot and his wife and his family, their life is in Sodom and Gomorrah. Kaya lang, nung pinatakas na sila, huwag mo nang babalikan pa. Binalikan pa ng tingin. Naging asin. So, ang tinutukoy lang dito ng Panginoon ay huwag nating masyadong pakahalagahan ang mga bagay-bagay na atin pong
pinagsikapan dito sa mundong ito. Mas mahalaga yung buhay natin na ialay natin sa Diyos rather than dun sa mga naipon natin sa lugar na to. Yung mga things of this world, wag nating masyadong i-attach yung ating sarili. Okay? Rather, mag-attach tayo ng ating mga sarili sa Panginoong Jesus. Hindi ko naman sinasabi na magiging pabaya tayo, ha? Na hindi na tayo mag-iipon para sa ating pamilya, hindi na tayo magtatrabaho para hindi na tayo kumita ng pera dahil iiwan naman natin lahat ng mga yan. Of course not. Ini-encourage din ng ibang salita ng Diyos na ikaw, huwag kang maging tamad. Kumilos ka, maghanap buhay ka, kumilos ang kamay mo para meron kang pagkakitaan at kailangan meron kang maipakain sa pamilya mo. So, balansihin po natin. Ang sinasabi doon, yung attachment. Yung bang, hindi mo kayang iwan ang bagay na to at ipalit si Jesus. Para bang, teka, ayoko, hindi ako pwedeng umattend kasi ano Yun. Yung attachment natin on the material things rather than kay Jesus. Okay? So, ang ibig sabihin lang ni Jesus dito is katulad ng rich man in contrast kay Lazarus. Naalala niyo yung bagay na yon? Si rich man, masyado niyang pinahalagahan yung kanyang kayamanan, hindi man lang tumulong kay Lazarus na alam naman niya nandun lang sa kanyang palasyo, no? Malapit lang ang kinakain ay yung mga tira-tira lang nila at pagkatapos nililik pa ng aso yung kanyang mga sugat, di man lang niya ipagamot. Well, concern si Richman sa kanyang ari-arian lang, pero wala siyang concern sa kanyang kapwa. Ano nangyari sa kanya? Alam na natin yung kwento doon, di ba? Doon sa napag-aralan natin last time. It's not about hell, it's about giving. Yun ang pinag-aaralan natin doon. Ano? It is about giving up some of our material things for other people who are in need. Merong ibang mga Christians wala. Pagka mayroon ako, akin lang ito. Ba't kita tutulungan? Magsikap ka. Di ba? Mga ganun ang commission mentality. Pero hindi. Kung may pangangailangan, lalo na kung isang beggar, bigyan mo kaya ng trabaho para nang sa ganoon ay kumita siya. Rather than na hayaan mo lang siya doon. Okay? So again, ito ang sinutukoy ni Jesus na whoever seeks to preserve his life will lose it, and whoever loses his life will keep it. We must not attach ourselves so much to what the world values, but rather to the coming of the King. Dahil pagdating ng araw, sa biglang pagdating niya, ito po ang magiging kasunod nun. Judgment. Sabi po sa verse 26 and 27, just as in the days of Noah, so will it be in the days of the Son of Man. So ang tanong ang tanong ng mga Pharisees, kailan ang dating ng paghahari ng Diyos? Sabi ni Jesus, dumating na, nasa kalagitnaan nyo na. Pero hindi lahat tumanggap sa paghahari ng Diyos. Darating ang panahon, muli siyang babalik. Ito na yung kinikwento niya. The future. The kingdom of God is in the now, yet the kingdom of God is also in the future. The not yet. Okay? Just as it was in the days of Noah, so it will be in the days of the Son of Man. Ano ba ginagawa nung panahon nila Noah? They were eating and drinking and marrying and being given to marriage. Ano yung eating, drinking, marrying, being given in marriage? Ano po yun? Usual human activities. Usual po yun. Okay? Pangkaraniwan ng ginagawa ng mga tao. Kakain, iinom, tapos magpapakasal. Okay? Lahat ng yun, parang binabanggit lang ni Jesus, yung normal nating ginagawa sa araw-araw. Okay? Just as in the days of Noah, the Son of Man will be, kung paano na normal na ginagawa natin, kung anong ginagawa natin, until
So lahat sila, normal ang kanilang ginagawa until the day when Noah entered the ark. Lahat ng tao, normal na ginagawa yon. Hanggang sa dumating ng panahon, si Noah pumasok sa arko and the flood came and destroyed them all. Kailan yan? So will it be in the days of the Son of Man. Sa muling pagbabalik ni Jesus, that future coming of the kingdom of God is judgment time. Kaya nga, di ba, ilang beses ko binabanggit sa inyo. Today is the day of salvation. Ngayon, tanggapin na natin ang hari. Pagiging Panginoon, ang pagiging Diyos ni Jesus. Dahil pagdating ng muli niyang pagbabalik, hindi na siya as Savior, kundi as Judge and King. The future coming of the kingdom of God is judgment time. Ang nakakalungkot, hindi lahat po ng mga parishioners, hindi lahat ng Christians, napapakinggan ito. Iniiwasan to. Bakit? Ayaw natin ng judgment eh. Gusto natin ipangaral lang lagi, love. God loves you. Okay? So how would we respond to God's love? Dapat may love din. Paano kung wala? Katulad ng mga Pharisees, ng mga panahon ni Jesus. Okay? Wala. Okay? So ano mangyayari? Judgment time. Verse 28 and 30, kasunod na verse. Two examples na binigay ni Jesus. Likewise, just as it was in the days of Lot. Kanina, Noah. Ngayon, kay Lot. Ano daw ang ginagawa nila doon? They were eating, drinking, buying, selling, planting, building. Ano ibig sabihin nun? Normal human activities. Nothing spectacular. Nothing spectacular. Kung ano yung normal na ginagawa ng tao, doon darating si Jesus. Kaya nga kanina, tanong ko sa inyo kung alam natin na mamaya darating na si Jesus, ano kayang gagawin natin? Aba, siguro kompleto yung T40. Kasi sabay-sabay kami magpipray. Lord, nandito kami ha. Inaantay namin muli mong pagbabalik. Nandito kami. Hindi. Normal kung ano ginagawa daw natin, biglang darating si Jesus. Sudden. Just like lightning flash. Kaya walang sino man ang nakakaalam. Okay? But on the day when Lot went out from Sodom, fire and sulfur rained from heaven and destroyed them all. Ayun na naman yung salitang destroyed them all. Pastor, wag yung ganyan mga preaching. Dapat love lang. Bakit may destroy? Hindi po ako yan nangangaral. Si Jesus po eh. Pasensyahan nyo na po ako. Ako po yung mensahero lang. Kasi sa panahon po natin ngayon, ang dami po ang gustong pakinggan lamang ng kanilang mga tenga na nakakakiliti sa kanila pag-ibig ng Diyos. Ayaw nilang pakinggan na merong pag-uusga din ang Diyos. At nakakalungkot, no? Parang si pastor na nangangaral lang ang siyang nagsasabi na, ay, huhusgahan ka ng Diyos. Si pastor, judgmental, Hindi po ako may sabi niyan eh. Salita ng Diyos yan eh. They will be destroyed. So will it be on the day when the Son of Man is revealed. Pagdating ng Panginoon, judgment time. The future coming of the kingdom of God is judgment time. Pero tingnan nyo, may naobserbahan ba kayo doon sa difference? Nakita natin yung pagkakapareho, the days of Noah at saka the days of Lot. Parehong normal condition, normal situation ang nangyayari sa kanila. Buying, selling, eating, drinking, given up to marriage, planting, building, normal na nangyayari. Pero may nakita ba kayong pagkakaiba doon sa dalawa? Kasi may napansin po ako eh. Doon po sa isa, okay, the day when Noah entered the ark, pumasok. Ito naman kay Lot,
the day when Lot went out from Sodom. Di ba? Parang yung isa pumasok, yung isa lumabas. Kasi kaya ko po nasabi ito dahil doon po sa sumunod na verse. Ayan. Yung sumunod na verse, I tell you, in that night, there will be two in one bed. One will be taken and the other left. There will be two women grinding together. One will be taken and the other left. Kaya nga, they said to him, "Where, Lord?" Where? Saan? Ano yung where na yun? Marami po akong nabasa na siguro, yung where daw, where will you be coming, Lord? Okay? Yung visible coming mo. Where will that be? Pero parang ang layo sa context, ano? Kasi ang tanong ay mula doon sa sinasabi ni Jesus. Sa araw na yon, sa gabi. Okay? Again, night. There will be two in one bed. Ibig sabihin, merong mag-asawa siguro natutulog or mag-anak, magkapatid or sino pa man. Basta ang nasa setting dyan, gabi. Pero yung sumunod, there will be two women grinding together. Umaga yun. Ba't ka naman sa gabi, magtatrabaho, di ba? So umaga yun. So the coming of God, walang nakakaalam kung anong oras. Kung anong oras talaga, kung kailan. Kasi parang katulad daw ng kidlat, sudden. At walang nakakaalam kung anong oras. Pwedeng gabi, pwedeng umaga. At sa sitwasyon natin, kung tayo'y umaga ngayon, sa Amerika, maaaring gabi. So, ibig sabihin, pagdating ng Panginoon, hindi yung sa isang lugar muna siya magpapakita, sa buong mundo. Magpapakita siya. Just like the lightning that lights up the sky from one end to the other. Kita siya ng lahat. Whether gabi sa inyo, umaga dito, or gabi dito, gabi sa inyo. When the Son of Man comes, no? Kaya sabi niya, one will be taken and the other left in the night. In the morning, one will be taken and one will be left. Saan? Saan po? Saan yung one will be taken? Saan dadalhin yung taken? At saan yung maiiwan? Kanina, yung illustration, yung isa pumasok at yung isa lumabas. Paano ba yun? Ano kaya yun? Di ba? Kaya medyo, ang issue ano yung ibig sabihin ni Jesus na one will be taken and one will be left? Ano kaya yun? Now, napansin ko na yung Matthew 24, parehong-pareho nito, pero mas detalyado. Okay? Pero ang nagtanong noon sa kay Jesus, sa Matthew 24, mga alagad naman niya, hindi mga Pharisees. Kasi gusto ko sana, pareho to na sa Matthew 24. Bakit hindi ko na lang pagsabayin? Palampasin ko na lang ngayon ito para pagdating ng Matthew 24, i-discuss ko na rin ulit sa kanila. Yun ang iniisip ko. Pero binasa ko Matthew 24. Magkaiba ng context. Dito, ang nagtanong Pharisees. Doon sa Matthew 24, mga disciples niya nagtatanong. Kaya sabi ko, iba context. Kailangan, ibang okasyon, iba ang setting, ibang turo dapat ito. Mari-reinforce ngayon, pag dumating tayo sa Matthew 24, yung teaching dito sa Luke 17. Pero pagdating dito sa one will be taken, one will be left, meron po kasi ibang nagtuturo, rapture. Right? Okay? Pero yung kanina, sumakay sa barko, yung isa, lumabas ng Sodom. So ano kaya ang ibig sabihin nun? Yan. Mapapaliwanag pa natin ang gusto to pagdating ng araw. Sa Matthew 24, yung tinatawag na one will be taken, one will be left. Pero, ang tanong dito ng kanyang mga alagad, okay, where, Lord? Bago ko sabihin yun. Okay? Pero, ang makikita natin dito, there will be two divisions. Magkakaroon ng paghahati. May maiiwan, may tatanggalin. Okay? May maiiwan, may tatanggalin. Kaya nga, pagdating ng Panginoon, judgment time.
Doon na niya ihahatiin kung sino yung mga nasa kambing at kung sino yung mga nasa tupa. Alam niyo yun? Isang parable din uli ni Jesus yun, di ba? The parable of the kingdom of God. The kingdom of God is like, yan, isang paghahalintulad uli na pagdating ng araw, hahatiin ang mga kambing, hahatiin ang mga tupa. Hahatiin ang mga trigo, hahatiin ang mga damo. Yung mga trigo, ilalagay doon sa kamalig. Ay, kamalig ba tawag doon? Sa barn. Okay? Pero yung mga damo, susunugin. Okay? Kaya nga yung mga teachings ni Jesus, it's all about the kingdom of God. He is ushering the kingdom of God. Sa atin po ngayon, ang lagi nating pinag-aaralan, nawa pagharian tayo ng Diyos. Nagsimula tayo doon sa teaching niya ng Lord's Prayer. Lord, okay? Father, okay? Sinasamba ka namin, Ama namin, okay? Sinasamba ka, pagharian mo nawa kami. Okay? Let your kingdom come and your will be done. Pagharian mo nawa kami, masunod namin ang iyong kalooban. Paano mo may papakita na ikay pinaghaharian ng Diyos? Sinusunod mo ang kanyang kalooban. Yun lang po yun. Ano? Ikwento ko na po dito. Naipangaral na po natin dito yun. Okay? Inisa-isa natin yun. Mga elements of Lord's Prayer. So there will come a time, pagdating ni Jesus sa kingdom come, judgment. Ihiwalay ang mga taken, hihiwalay ang mga mali-left over. Hihiwalay ang mga tupa at ang mga kambing. Ihiwalay ang mga trigo sa damo. Judgment time. Judgment time. Kaya ngayon pa lang, tanong natin kanina, ano ihahanda natin? Ang ating mga sarili. Di ba, Chona? Oo nga naman. Ang ating mga sarili na hindi tayo masama doon sa mahuhusgahan. Bakit? Tinanong ng mga alagad, "Where, Lord?" He said to them, kung saan nandun ang mga bangkay, doon magtitipon-tipon ng mga buwitre. Okay? Where the corpse is, there the vultures will gather. Meaning, judgment. Yun lang po ibig sabihin nun. Judgment time. Alam naman natin kung nasa ng mga bangkay, diba? Doon kakain ng mga buwitre. Okay? Kaya nga po, ito, very theological. O ngayon, alam na natin. When is the kingdom of God come? Kailan darating? The kingdom of God is in the now and in the future. The kingdom of God is in the now because of God, of Jesus, and the kingdom of God is in the future because Jesus will come again someday. This time, sa panahon natin ngayon, nandito na si Jesus, pero ang paghahari ng Diyos ay doon lamang sa tumanggap sa Kanya. Pagdating ni Jesus, pagdating uli ng hari sa second coming niya, judgment time na po yun. Judgment time na. Kaya nga, ang magandang tanong na sasagutin po natin, how can we prepare for the coming of the kingdom of God? Paano natin ihahanda ang ating sarili? Ito siguro mas magandang pakinggan, ano? Kasi yung isa medyo theological. The kingdom of God, sa term namin noon, is in the now and in the not yet. Sa akin, sinasabi ko lang, the kingdom of God is in the present and in the future. Pero yung theological term nila dyan, the now and the not yet. Okay? Now, malaman man natin yun, the now and the not yet, paano natin paghahandaan ang coming of the kingdom of God? Paano natin paghahandaan to? So parang si Jesus, nire-remind niya yung kanyang mga disciples. Okay? Dapat lagi niyong inaasahan yung paghahari ng Diyos. The entire story, the entire section of this scripture, yung buong kabuuan na binasa natin dyan, sa Luke 17, from verse 20 to verse 37, is all about the coming of the kingdom. At dapat magising tayo dito. Magising tayo sa katotohanan.
Ang problema natin, mas masarap tayong matulog di ba? Mas gusto nating matulog. And even Sunday, 2 hours lang ang hinihingi ng Diyos para tayo ay mag-aral ng sama-sama sa Kanyang salita. Hindi pa natin gagawin. Tutulugan pa natin. Pag dumating ang Panginoon, dun po magkakaroon ng judgment time. Dun magkakaalaman. Okay? Kaya nga po kailangan mag-ingat tayo. Walang iba kundi tingnan natin ang ating mga buhay. Busy ba tayo masyado sa ating mga buhay na nineneglect natin ang ating spiritual life? Yan ang isang magandang tanong Pinaghahandaan natin. Ihanda natin ang ating mga sarili. Paano natin pinaghahandaan ang ating mga sarili? Masyado akong busy, pastor Alam nyo, wala na akong panahon para sa ganyan Busy ako sa aking pag-aaral, busy ako sa aking trabaho. Hindi ko naman pinipigilan na maging busy tayo Nako, kung kabisihan din lang ang pag-uusapan, hindi ko na ipagmamarak. Gagamitin ko yung salita ng mga Nueva Ecija. Hindi ko na po ipagmamaratot. yun ang Nueva Ecija Hindi ko na po ipagmamalaki na napaka-busy ko po. Pero gagawa ko ng paraan para maka-attend ng church, para umattend ng Bible study, kahit nung prayer meeting namin, biglang nagkaroon ng emergency meeting yung board, lumabas ako saglit, pero bumalik din ako nung matapos kami. Kasi emergency, sabi ko, bilisan natin may prayer meeting pa kami, hindi pa kami tapos. Sabi ni Pastor Arnold, sige, tatapusin natin agad to. Emergency lang, kasi para sa May 1 activity natin. O sige, tapusin natin agad yan. Kasi may prayer meeting pa nun nagpaalam ako nun no? Na may emergency board meeting kami. Nung araw lang din na yun, nagsabi ang board. Okay? Lahat naman umuo. Ako lang ang parang, sabi ko, teka sandali, may prayer. Sige, saglit lang. Bilisan natin. Okay? So, gagawa tayo dapat ng paraan para ma-accommodate natin yung mga gawain para sa Diyos. Kung busy tayo sa gawain para sa mga personal nating bagay, pagdating ng panahon, sabi nga ni Jesus, yung mga nasa taas, huwag mo nang balikan yung gamit mo sa baba. So, ano ibig sabihin? Yung pinagsisikapan natin dito, iiwan din natin lahat yan. Pinaghandaan mo ba yung pagdating ng Panginoon? Baka mamaya masyado tayong busy. Are we enjoying this world that God has given us, but rejected Him as King over our lives? Yan. Dahil sa kabisihan natin. Kaya nga maganda dito, magkaroon tayo ng pagbubulay-bulay sa ating mga sarili. Tanungin natin ngayon ang ating mga sarili. Kung pagdating kaya ng Panginoon na anytime darating siya, walang nakakalam ng oras, sudden ang kanyang pagdating. At judgment time na yon pagdating. Okay, ano kaya ang gagawin? Ano kaya ang mangyayari sa akin? Saan kaya ako mapupunta? Every time na tayo gigising, pwede natin sabihin sa ating mga sarili, Lord, this could be the day of your coming. Pagharian mo po ako. Masunod ko nawa kalooban mo. Meron pong isang member dati ng Jesus is Coming Christian Fellowship. Isang kabataan. Kabataan lang po siya noon. Nung napakinggan ang mensahe patungkol dito sa coming of Jesus Christ, the second coming, talagang, tumimo sa kanyang puso, nag-commit sa Panginoon, naglingkod, hanggang sa makapag-asawa siya. Nagpastor sa Bagong Silang. At after doon sa Bagong Silang, yung kanyang misis, pamilya, ay nagpunta ng New Zealand. At ngayon, nagpapastor pa rin sa New Zealand. Pag tinanong mo siya, anong nag-motivate sa'yo at ikay nag-full-time sa pagpapastor? Ang isasagot lang niya sa'yo, the second coming. The second coming. Okay? Binibiro ko nga siya noon kapareho ko po pangalan. Kayo, to Kayo. Vic din po pala nga pangalan nun. Vic, Katukayo, sabi ko na kanya. Biro mo, ginawa ng Diyos sa'yo. Kasi bata pa po yun. Biro mo, ginawa sa'yo ng Diyos. Mula sa pagpapastor sa Bagong Silang, ikaw ngayon na nagpapastor sa New Zealand.
Parang in English lang, ano? Binibiro ko, ginoke time ko pa siya noon eh. Bagong silang, New Zealand. Parang in English lang, ano? Pero mapalad ka, Brad. Mapalad ka. Pero talaga ang pinaka-motivation niya, ba't siya pumasok sa ministry? Because of the second coming of Christ. Gusto niya na siya ay naglilingkod sa Panginoon sa sandaling dumating ang Panginoon. Tayo, how do we take this second coming? How do we take this? Kaya nga siguro maraming mga Christians, papetiks-petiks lang. Baka dahil, wala naman wala nang naituro kung about the second coming. Hindi nila alam na pagdating ng Panginoon, hindi porket nasa ministry tayo, hindi porket leader tayo, hindi porket pastor ako, automatic, kasama na ako doon. Hindi porket umaattend tayo dito, automatic, kasama na tayo doon. Teka, sandali. Kumusta yung relationship natin kay Lord? Tinanggap ba natin siya bilang hari? Kumusta yung ating pagnanasa na siya ay kilalanin pa, paglingkuran pa? Kung mas gugustuhin nating paglingkuran yung ating mga sarili dahil mas gusto nating matulog, gusto nating magliwaliw, rather than makinig ng salita ng Diyos na mag-aakay sa atin kung paano pa natin siya lalong makikilala. Kaya nasa atin po yun. We can be religious. We can be a member of the church. We could be the leader. We could be a Bible student. Yet, if we do not trust our God to save us and serve Him, if we only trust ourselves than the work of Christ in our lives, papalpak po tayo doon. Papalpak po tayo. Dapat, habang inaantay natin ang Panginoon, we always make sure that we are right with God. Okay? And how? By accepting Jesus. And let Jesus reign in our hearts. Pagharian tayo ng ating Panginoon. Wag po natin, naalala ko yung pinag-aralan natin ni Kuya Bien, yung senior ni Kuya Bien, nung Friday. In the last days, nabanggit yun ni Kuya Bien, di ba? Okay? In the last days, ito magiging ugali ng mga tao. Ayun. Sa mga huling araw. Ano nga, isa sa mga ugali doon? Nako, papetiks-petiks, no? Walang concern. Okay? Marami yun. Maraming nilatag si Kuya Bien ng mga, sa Word of God, of course, no? Ng mga ugali ng tao sa mga huling araw. Pero, of course, ayaw nating masama sa ganung mga klaseng tao. Dapat may gagawin tayo before the coming of our Lord Jesus Christ. Ito ang tanong natin, challenge natin. Huwag nating sabihin na, nagpupunta naman ako sa church May ministry naman ako Sinong Diyos ang pinaglilingkuran mo? Sino si Jesus para sa'yo? Siya ba yung Jesus of the historical Bible? And you trust Him, you follow Him, okay? And you want to join with the other believers in worshiping Him together during Sundays, in praying together during Friday, and attending Bible study and departmental fellowships, seniors, men's, women, youth, okay? Sino si Jesus sa'yo? Kung wala kang panahon para sa mga to, ayoko naman po sanang makita na pagdating ng araw sabihin sa atin ng Panginoon, wala rin akong panahon sa iyo. Huwag naman po, no, sana. Huwag naman sana gawin ng Diyos sa atin yun. Okay? Yes, mahabagin ang ating Diyos, mapagmahal siya, pero katulad ng isang pagmamahal ng mag-asawa, may reciprocity yun. Hindi pwede yung isang lalaki nagmamahal sa asawang lalaki, babae, o yung babae nagmamahal sa asawa, pero yung isa, pasaway, hindi ginagampanan ng responsibilidad sa pamilya, at pagkatapos ay mahilig pang magliwaliw o maglakwatsa o magpunta sa ibang mga partners. Hindi pwede yun. Okay? Kaya nga kailangan meron tayong union with Christ. Hindi, ang ating Diyos ba na sinusunod natin ngayon, yung pagkakilala ba natin sa Diyos natin, yung Diyos na walang masyadong demand na hinihingi sa atin, yung bang
Mamahalin kita just the way you are. Or, Lord, maintindihan mo naman ako siguro, di ba, na wala akong time. Yung ba kaya ang Diyos na sinasabi ng Biblia? Kung babasahin po natin ang Biblia, may demand po si Jesus eh. Anyone who does not deny himself, carry up his cross, and follow me is not worthy of me. May demand po. Kaya po, kung merong ganitong mga teachings that the God of the present time does not make any demand from us, He will love us whatever we are, just the way we are, and who will understand us even though we don't have time for Him. Baka hindi po Diyos ng Biblia yun. Bumabalik lang po ako, nagiging back to the Bible lang ako. Kasi yun po maraming kumakalat na katuruan ngayon. Ang Diyos natin, mahabagin, maunawain, at mapagmahal. I agree, 100%. Pero wag po nating tapusin. Ang Diyos din natin ay may paghuhukom na gagawin. At gusto niya maging hari ng buhay natin. Gusto niya maging Panginoon ng buhay natin. Do we accept that? Do we accept that? Okay? So, how can we prepare for the coming of the kingdom of God? For the now, para sa ngayon, how can we prepare? Accept the Christ of the kingdom. And that is Jesus. For the now, sa ngayon po, I challenge everyone who is listening, who is watching. Hindi ho pwedeng nakikinig lang tayo. There is a part, okay, sa role natin na dapat natin tanggapin si Jesus at i-commit natin ang ating buhay sa Kanya. Mag-spend tayo time with Him. Hindi lang po yung every Sunday. May prayer time tayo, may devotion time tayo to know Him more. May time tayo for the brethren na magtitipon-tipon to study more. Okay? Kilalanin pa siya lalo ng lubusan. Okay? Accept and commit ourselves to the Christ of the kingdom for the now. And because He is the one, Jesus is the one who brings about the message of the kingdom. Siya ang nagbibigay ng message about the kingdom. Hanggang nung nag-resurrect siya, bago siya mag-ascend, papuntang heaven, ano ang itinuturo niya sa kanyang mga alagad? It's all about the kingdom of God. Basahin niyo po sa Acts. Hindi ko na po bubuksan ang Biblia ko. It's all about the kingdom of God. He brings about the message of the kingdom. And Jesus Himself inaugurates the kingdom of God. Siya mismo yun. Nagsasabi na the kingdom of God is in your midst. Nasa inyong kalagitnaan. I am the kingdom of God. Ako ang hari. Okay? Kaya nga, for the now, accept the Christ of the kingdom. Commit yourselves to Him. Hindi yung papetics-petics lang tayo. Hindi yung magiging Sunday goer lang tayo. Commit ourselves. Pero mo, no, ako nakakapagtaka. Once a week lang, manghihingi ng prayer and intercessors. Ang intercessory ministry natin. Na sabihin natin 2 hours. Abutin tayong 2 hours. The rest of the week, pwede mo nang gawin personal. Bakit hindi mo ma-commit ang sarili mo doon sa 2 oras? O sa Bible study, pagka last Friday of the month. Or even, yung ating departmental fellowship na once a month lang. Ba't hindi mo ma-commit? Samantalang kalahating araw lang yan. Ang daming oras sa isang buong linggo na pwede kang gawin para sa sarili mo. Hindi mo ba magawa lang doon? Sandaling oras? Pag-attend ng church service, hirap na hirap tayo, pagod na pagod, antok na antok, pero bakit antok na antok? Magdamag, nagko-computer, nagne-Netflix, naglalaro, pagkatapos hindi tayo magising. Oh my, I tell you, judgment time will come. Okay? For the not yet naman, how can we prepare ourselves for the not yet? Anticipate the return of the King. Tayo pong nandito,
Anytime ngayon, pag nagising tayo, Lord, this could be the day of your coming. Prepare myself. Prepare me, Prepare me, Lord. Na anumang gagawin ko, makakalugod sa iyo. Na wala akong gagawin na hindi makakalugod sa iyo. Lord, prepare me. Pwede natin kasama sa prayer yun. Although sa Lord's Prayer, nakasama na yun. Pagharian mo ako, Panginoon. Masunod ko ang kalooban mo. Let your kingdom come, your will be done in my life. Okay? And let us remember to prepare ourselves for the coming return of the kingdom of God, of Jesus. He will bring about judgment to those who will reject Him. He will bring about judgment. Sad to say, hindi lang love, but He will also bring about judgment. But He will also bring about ultimate salvation to those who receive Him. Yung paghahati ng tupa at saka ng kambing, ng trigo sa damo. He will bring about salvation din naman to those who receive Him. Okay? So yun pong paghahanda natin in the future. Anticipate His coming. Alam nyo, hindi ko na po binanggit dito, hindi ko na kinuha, no? Pero meron pong isang crown, the crown of righteousness, na ibibigay dun daw sa mga tao na nag-aantay ng kanyang muling pagbabalik. Yung bang sabik ka na bumalik na ang Panginoon, meron daw isang crown na nag-aantay sa atin. Sana yung kinasasabikan nating pagbabalik ng Panginoon ay dahil wala tayong tinatakasan dito. I mean, minsan, Lord, dumating ka na. Kasi para na sa ganun, Lord, hindi ko na kailangan bayaran lahat ng utang ko. kaya pala gusto bumalik na si Lord kasi napakalaki ng utang, ano. Lord, may dissertation kami. Sana dumating ka na para hindi na ako mag-defend doon sa dissertation ko. Hindi ganon. Okay? Hindi ganon. Kundi, ina-anticipate natin yung muli niyang pagbalik because of the ultimate salvation para sa atin. So, as a challenge to everyone, when is the coming of the kingdom of God? It is in the now and in the not yet. What is far more important is for us to be prepared for His coming. For the now, accept the Christ of the kingdom. And for the not yet, anticipate Christ's return. That would bring about judgment to those who reject Him, but also ultimate salvation naman to those who receive Him. Challenge po sa bawat sa atin to. It's time for us to be serious in our Christian life. Time will come. Hindi na po masisisi si Pastor. Pastor, bakit hindi niyo pinread sa amin yan? Hindi ko tuloy pinaghandaan. I have done my part. Let's do our part. Let us pray. Oh Lord, muli Panginoon, ang iyong mga salita ay may kapangyarihan upang magdulot ito hindi lang ng aral sa aming mga buhay, kundi maituwid man kung meron pa po kaming mga pagkukulang, mga dapat ayusin sa aming mga buhay. Panginoon, nais po namin makasama ka sa muli mong pagbabalik. Tulungan mo nga po ang bawat sa amin dito na paghandaan namin ng lubusan ang muli mong pagbabalik, na maging seryoso na kami sa amin pong pagiging Kristiyano. Panginoon, tulutan mo po ang iyong banal na Espiritu na lagi kaming paalalahanan nitong mensahe na to. Makilala ka pa po namin ang lubusan habang inaantay namin ang muli mong pagbabalik. Manalangin para sa aming bansa, sa aming komunidad, sa iyong iglesia, para sa pangangailangan ng bawat isa. Paglingkuran ang kapatiran at maging ang aming mga komunidad, ang aming mga opisina, mga eskwelahan. Yet, Lord,
higit sa lahat, nawa laging nawa taglay ng aming mga puso at isipan na anytime pwede kang bumalik at anytime handa po kami sa muli mong pagbabalik. Salamat po, Panginoon. Nawa tumimo sa puso ng bawat isa sa amin dito, may edad man o kabataan, ang mensahe mong ito, Panginoon, na paghandaan ang muli mong pagbabalik. Salamat po sa iyong turo. Salamat po.